It was really good. Hay, grabe. Busog na busog ako. Wala talagang tatalo sa isang healthy and delicious na food trip kapag pagod ka, no? Pero, ang daming natirang fruits. At turo sa akin ng mga magulang ko, hindi dapat ako magsayang ng pagkain dahil maraming tao ang nagugutom sa mundo. Isa na sa mga taong ito ang mga Israelita at sobrang nakakalungkot ang sitwasyon nila na matutunghayan natin sa ating kwento. Curious na ba kayo? Tara, kantahin natin ang ating special Sparky song bago natin yan alamin. Kamusta, kamusta, kamusta ka na? Ako'y masayang, ika'y makasama. Handa ka na bang matutulad ko? Ibukas mo na ang salita ng Diyos. Halina, halina, mag-aral tayo. Oh, mukhang ready na nga ako to Sparky Learn today. Pero bago yan, mag-pray muna tayo. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito na makapag-aral ng Biblia. Salamat po sa isip na ibinigay mo sa amin upang maunawaan ang inyong salita. Nawa po'y matutunan namin ang gusto niyong matutunan namin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you Sparky ready? Then, let's go! Giddy up, giddy up, giddy up, Gideon. You gotta get up and go face Midian. Get up, Gideon, don't you be afraid. God's gonna use you mightily today. Gideon hid from the enemy in fear. While he was hiding, an angel did appear. Saddle up, Gideon, it's time to take the land. You're gonna lead a mighty army band. Giddy up, giddy up, giddy up, Gideon. You gotta get up and go face Midian. Get up, Gideon, don't you be afraid. God's gonna use you mightily today. 32,000 soldiers march along. The Lord told Gideon, send some soldiers home. Gideon asked, how many have to go? The Lord said, just 22 or so. And that is God doesn't need to have a multitude. He can do great things with only just a few. Giddy up, giddy up, giddy up, Gideon. You gotta get up and go face Midian. Get up, Gideon, don't you be afraid. God's gonna use you mightily today. It's time for our TRIVIA Trivia! Ang aklat ng Biblia na ating pag-aaralan ngayon ay tinatawag na Judges o mga hukom. Kilala ang aklat na ito dahil sa paulit-ulit nitong siklo ng pagrerebelde ng Israel, pagdidisiplina sa kanila ng Diyos, pagsisisi nila at pagpapadala ng Diyos ng hukom para iligtas sila. Bago pa nagkaroon ng hari ang Israel, ang mga piniling hukom ng Diyos ang siyang ginamit niya upang iligtas ang mga Israelita mula sa kanilang mga kalaban. Ang mga hukom na ito ay mas katulad ng mga pinuno ng militar
kaysa aktwal na hukom na humahatol gamit ang batas sa korte. Mayroong 12 tao na nakatala sa aklat na ito na nagsilbing mga hukom. Ito'y sila Othniel, Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, Jair, Jephthah, Ibzan, Elon, Abdon at Samson. Mula sa panahon ng pagkamatay ni Joshua hanggang kay Samuel, ang mga hukom na ito ang namuno sa bayan ng Israel. That's all for our trivia time! Maganda ang mensahe na nais iparating ng ating verse para sa araw na ito. Kaya lang, medyo mahaba ang ating verse. Kaya naman gagamit tayo ng mga icon upang mas matandaan niyo ito ng mabuti. Magtulungan tayo, okay? Let's go! Sa screen, mayroong icons at sa ilalim nito ay may mga bilang na patlang upang malaman kung ilang letter mayroon sa nawawalang salita. Ang unang icon ay isang hourglass. Ito ay pumapatungkol sa oras. Anong salita sa English na nagsisimula sa letter W ang maaaring ilagay dito? Wait! But they that wait upon the Lord. Ang next icon naman ay isang kamay na may hawak na barbell. Ano kayang word ang tinutukoy dito na nagsisimula sa letter S? Strength? Tama! Shall renew their strength. They shall mount up with... Ano ang English ng pakpak? Wings! Ang sunod naman na icon ay isang uri ng ibon. Ito ay... Eagles! They shall mount up with wings as eagles. Ano namang action ang ginagawa ng nasa icon? Tumatakbo! In English, run! They shall run and not be weary. Ito namang last icon ay naglalakad. Walk! And they shall walk and not faint. Great! Nailigay na natin ang mga tamang salita sa bawat patlang. Kaya naman ngayon, sama-sama natin itong basahin. Isaiah 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Awesome! Tandaan niyong mabuti ang mga icon sa ating verse at tiyak na matutulungan kayo sa pagme-memorize ng ating verse. At iyan ang ating Memory Verse! Sobrang exciting talaga ng harvest season. Isipin nyo, sa isang pagkaliit-liit na buto, maaari itong magbunga na naglalakihang mga prutas at gulay gaya na lang nito. Pero paano kung ang pinaka-inaalagaan yung mga ani ay biglang lusubin at walang habas itong pagsisirain? Ano ang inyong gagawin? Tingnan natin kung ano ang ginawa ng mga Israelita sa kwento natin sa ganyang sitwasyon. Katatapos pa lamang ng matagumpay na pagpapabaksak ng mga Israelita sa lungsod ng Jericho, sila ay nakalimot na agad sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila. Hindi nagtagal, tinalikuran nila ang Panginoon upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naman pinahintulutan ng Diyos na masakop ng mga Midianita ang mga Israelita sa loob ng 7 taon. Napakalupit ng mga kalaban na ito dahil kung kailan malapit na ang anihan, doon sila dumarating at sinisira ang lahat ng mga pananim ng mga Israelita. Dahil sa mga Midianita, gumagawa ang mga Israelita ng mga taguan sa bundok, sa mga yungib at ng mga muog. Ang mga Midianita kasama ang iba pang mga tribo ay
may parang makapal na balang na sumasalakay sa mga bukirin ng mga Israelita at kinukuha rin ang kanilang mga tupa, baka at asno. Wala nang magawa ang mga Israelita sa kalagayan nilang ito. Kaya naman humingi na sila ng tulong sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagpadala ng isang propeta na magpapaalala sa kanila sa kung ano ang ginawa niya noon sa Ehipto at kung paano niya iniligtas ang kanilang mga ninuno. Nais rin ipaalala sa kanila ng Panginoon na ang pagpaparusang ito ay dahil ayaw nilang makinig sa Kanya nang sabihin niyang huwag silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa kabila nito, ganoon pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang bayan. Isang araw, ang anghel ng Panginoon ay dumating sa isang lalaki na mula sa tribo ni Manasa na nagngangalang Gideon, habang siya ay gumigiik ng trigo sa ubusan upang itago ito sa mga Midianita. Sinabi ng anghel sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, ikaw na magiting na mandirigma." Sumagot si Gideon, "Mawalang galang na po. Kung sumasa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginagawa niya noon? Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita." Sinabi ng anghel, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo." Sumagot ulit si Gideon, "Ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin." Muling nagsalita ang anghel, "Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao." Sinabi ni Gideon, "Kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan mo ako ng palatandaan, ikaw nga ang naguutos sa akin." Kaya, mabilis na umalis si Gideon at naghanda ng hain. At pagbalik niya, ipinalagay ng anghel ang kanyang mga inihandang kaloob sa ibabaw ng bato. Nasunog ang handog na pagkain nang hawakan ito ng anghel gamit ang kanyang tungkod. Pagkatapos, ang anghel ay nawala na rin sa kanyang paningin. Noon pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel talaga ng Panginoon ang kanyang nakausap. Kaya naman siya ay natakot na baka siya ay mamatay dahil harap-harapan niyang nakita ang anghel ng Panginoon. Nang gabi ring iyon, sa utos ng Panginoon, kasama ng 10 lalaki, kiniba nila Gideon ang dambana ng Diyos-Diyosang si Baal na pag-aari ng kanyang ama. Nagtayo siya ng panibagong altar doon at nag-alay ng toro para sa tunay at nag-iisang Diyos. Kinaumagahan, sumugod ang mga tao upang ipapatay si Gideon dahil sa kanyang ginawa. Ngunit ipinagtanggol siya ng ama niya at hinamak ang kakayahan ng Diyos-Diyosang si Baal na ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa madaling panahon, muling nagtipo ng mga Midianita at kanilang mga kakampi upang atakihin ang mga Israelita. Sa paggabay ng Espiritu ng Panginoon, nagpadala ng mga mensahero si Gideon sa mga kalapit tribo ng mga Israelita na Manasa, Asher, Zebulun at Naphtali upang tumawag ng mga sundalo. Ano kaya ang mangyayari? Kahit na si Gideon ay isang pinuno, maaaring may takot at alinlangan pa rin siyang nararamdaman. Ngunit malalaman natin kung ano ang kanyang ginawa sa susunod na episode. Si Gideon ay isang simpleng magbubukid lamang mula sa mahirap na pamilya. Marami siyang naging pagdududa at tila ba naging duwag din. Ngunit, hindi ito naging hadlang upang tawagin siya ng Panginoon na iligtas ang mga Israelita mula sa mga kalaban. Ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao upang gumawa ng mga hindi pangkaraniwang bagay. At hindi lang iyon. Tandaan niyo rin ito. Kapag tinawag ka ng Diyos na gumawa ng isang bagay, tiyak na tutulungan ka niya upang maging matagumpay.
Ang Diyos ang ating dakilang manlilikha. Alam niya kung ano ang ating mga talento at kakayahan. At siya rin ang pinaka nakakaalam kung paano ito gagamitin para sa kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng marami. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang kapanapanabik na kaalaman. I'm ready! I'm ready! I'm ready! I'm super duper ready! Wow! Ang dami mong energy ngayon ah! Siyempre naman! Di ba? Napag-usapan natin yung tungkol sa mga missionary? Iniisip ko kung sa paanong paraan tayo pwedeng makatulong sa kanila. Oo nga no? Pwede siguro tayo magpadala ng mga sulat? Paano kaya kung magbigay tayo ng pagkain? Ay, baka masira lang yun at hindi umabot sa kanila. Alam mo, magpatulong na lang tayo mamaya kila ate at kuya sa pag-iisip kung anong pwede nating gawin. Okay, good idea! Let's focus muna sa ating mga questions. Question number 1. Sino-sino ang iba't ibang tauhan o grupo sa kwento? Alam ko yan, pero di ko sasabihin ang sagot. Question number 2. Ano kaya ang tumatakbo sa puso't isipan ni Gideon sa kwentong ito? Later na nga yan. Here comes question number 3. Sa iyong palagay, sa paanong paraan nais ng Diyos na magkaroon ka ng bahagi sa kanyang kwento? Mukhang challenging ang ating katanungan. Tiyak akong kaya niyo itong sagutan. Kaya naman, Katie, And Zing, at your service! para sa ating tanong, Tanong! Bulaga, nagulat kayo no? Hindi niyo ako nakilala dahil sa maskarang suot ko, hindi ba? Pero bakit nga ba tayo nagsusuot ng maskara? Kadalasan, ito ay dahil gusto nating maitago ang totoong itsura natin. Maraming tao ang sinusubukang itago ang kanilang tunay na pagkatao sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na sa tingin nila ay maganda. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kung sino nga talaga tayo? Mababasa natin sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kalulahatian ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan. Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakalulugot sa Kanya. Ito ang mga bagay na nais nating itago at ayaw nating malaman ng iba. Ngunit alam ng Diyos kung sino at ano talaga tayo. Hindi tayo makapagtatago sa Kanya. Nakikita niya ang lahat at alam niya ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Sinabi sa Hebrews 4:13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin at sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Dahil ang Diyos ay banal at matuwid, karapat-dapat lamang sa atin na maparusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Bilang mga makasalanan, nararapat sa atin na mamatay at mapahiwalay sa Diyos ng walang hanggan sa impyerno. Ngunit hindi ito ang nais ng Diyos, kaya siya na mismo ang gumawa ng paraan upang makasama natin siya sa langit. Ipinagkaloob niya ang kanya nag-iisa at perpektong anak na si Jesus upang mamatay para sa atin. Sinabi sa Romans 5:8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Jesus ay kusang loob na nagtungo sa krus upang bayaran ang kaparusahan na nararapat sa atin. Siya ay namatay kapalit natin. Bumuhos ang kanyang banal na dugo, inilibing at nabuhay na muli.
kilala ka ng Diyos at mahal ka niya. Walang kahit na anong uri ng maskara ang makapagtatago sa iyo mula sa Kanya. Kahit subukan mo pang magsuot ng maskara upang takpan ang iyong tunay na pagkatao sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti tulad ng pagsisimba, pagtulong sa kapwa, pagdarasal o pagiging mabait, alam niya na ikaw ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Mababasa natin sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Ang pagsusuot ng maskara ng mabubuting gawa ay hindi makatutulong sa iyo upang maligtas. Ang ginawa ni Jesus sa krus ay sapat na. Kailangan mo lamang magtiwala sa Kanya bilang tangi mong tagapagligtas. Kung mananampalataya ka sa Kanya, matatanggap mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Hindi mo na kailangan pang magtago, magsuot ng maskara o magpanggap sa harap ng Diyos. Ikaw ay anak na ng Diyos at ginawang katanggap-tanggap sa Kanya. At iyan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa inyo. It's craft time with Kuya M.A. Ang craft na ating gagawin ngayon ay tatawagin kong Don't Hide in the Cave. Ready? Tara, let's sa aking art station! Kakailanganin natin ng mga sumusunod: illustration board, colored paper, markers, pencil, gunting, glue gun at glue stick, styrofoam, and masking tape. Kumuha ng isang illustration board at balutan ito ng colored paper. Pwede rin kayong gumamit ng ibang material bilang pampatigas gaya ng karton o folder. Ngayon naman, kuhanin ng bowl at hatiin ito sa gitna. Gupitin ang sobrang bahagi sa bowl. I-trace ang bowl sa gilid ng colored paper gamit ang lapis. Ito ay para matansya kung gaano kalaking space ang kakailanganin para sa kuweba. Isulat ang important phrase mula sa Bible story. Kapag tinawag ka ng Diyos na gumawa ng isang bagay, tiyak na tutulungan ka niya upang maging matagumpay. Gamit ang glue gun at glue stick, maingat na idikit ang bowl sa papel. Siguraduhin humingi ng tulong sa mas nakakatanda sa inyo sa step na to, ha? Gumupit ng piraso na itim ng colored paper at idikit sa loob ng bowl para magmukhang madilim sa loob ng kuweba. Panghuli, magdagdag ng mga detalye sa kuweba at paligid nito. Tada! Tapos na ang ating Don't Hide in the Cave craft. Ang mga Israelita ay nagtago sa mga kuweba dahil sa takot nila sa mga kalaban. Ngunit, hindi dapat tayo tumulad sa kanila dahil mayroon tayong makapangyarihan Diyos na handang tumulong sa atin. Until next craft time! Hindi ko ma-imagine na ma-experience yung sitwasyon ng mga Israelita habang paulit-ulit na sinasalakay ng mga Midyanita at sinisira ang kanilang mga pananim at iba pang pinagkukanan ng pagkain. Baka mangayayat ako sa gutom. Pero mabuti talaga ang Panginoon dahil hindi niya ito hinayaang magpatuloy. Tinawag niya si Gideon. Excited na akong malaman kung anong mangyayari sa kwento na ito. Maaring tayo rin ay kagaya ni Gideon na pangkaraniwang tao lamang. Pero sa paningin ng Panginoon, tayo ay iba. Kaya naman, ito na ang Sparky Challenge natin. Tumindig ng mabuti at sabihin sa sarili, ako'y espesyal, ako'y kakaiba, kakayanin ko anuman ang Diyos ay ipagawa. Sa ating paghiwalay, tayo muna'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Mahal naming Diyos, salamat po sa natutunan namin ngayon.
Salamat po sa inyong kabutihan na ipinapakita sa aming buhay. Nawa po'y bigyan nyo kami ng sapat na lakas upang gawin ang gusto nyong gawin namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, it's time for our Sparky closing song. Paalam, paalam, tayo'y patapos na. Ako'y natutuwang ika'y nakasama. Laging tandaan, lahat ng natutunan. Salita ng Diyos ay huwag kalilimutan. Kaibigan, kaibigan, hanggang sa muli. Thank you for joining this week's episode of Living God's Story. See you next week. Bye!